Kumusta mga kaibigan? Ngayon ay kikita tayo sa mga binary options, pangangalakal, gaya ng dati sa Pocket Option Brokerage Platform. Ang link para irehistro ang broker na ito ay nasa paglalarawan. Sige, magparehistro at kumita ng pera sa akin gamit ang aking mga diskarte. Sa pangkalahatan, mga kaibigan, tingnan mo, ngayon ay nagtatrabaho kami sa halagang 50 bucks. Ang oras ng pag-expire ay 1 minuto. Siyempre, ang halaga ng transaksyon ay $50. Pagkatapos ay kailangan naming mag-set up ng ilang mga tagapagpahiwatig sa iyo. Isa fractal indicator, 2 arasa indicator at 3 indicator. Gamitin natin ito bilang isang auxiliary, tinatawag itong super trend. At narito ang isang grupo ng mga tagapagpahiwatig na makakatulong sa amin na kumita ng pera ngayon. Bueno, tingnan, mga kaibigan, talakayin natin ang bawat isa sa mga fractal indicator. Sabihin nating, tingnan, ang isang gitling ay nabuo sa itaas, ito ay isang senyas sa kabaliktaran na direksyon. Iyon ay, para sa pagbibenta, ito ay kung paano ito karaniwang gumagana. Tingnan mo, may nabuong linya sa ibaba. Suriin natin ngayon ang bawat isa sa mga paggalaw na ito, kung saan tayo mismo ay maaaring kumita ng pera. Ang gitling sa itaas ay isang senyales para magbenta. Ibig sabihin, sa kabaliktaran ng direksyon ng gitling sa ibaba ay isang senyales na bumili. Well, ang oras sa indicator ay marahil ang pinakapaboritong isa na nagpapakita ng mga overbought zone at oversold zone. May mga marka ng 70 at marka ng 30 at pati na rin ang marka ng 50 ay isang pangkaraniwan na lugar kung saan ang presyo ay patuloy na tumutugon. Kaya, sa pangkalahatan, maaari tayong bumuo, mag-ayos ng mga antas sa mga chart. Ang 50 ay isang intermediate area. Iyon ay, sabihin nating, plus o minus ang indicator na ito. Kung ipinapakita sa chart, ay magiging ganito. Iyon ay, 3 zone kung saan nakikipag-ugnayan sa amin ang presyo. At tingnan, ang 70 mark ay isang overbought zone, ayon sa pagkakabanggit. Ang mga mamimili ay wala ng kakayahang bumili at sa makatuwid ang mga nagbibenta ay naglaro at, sa kabaliktaran, itulak ang presyo pababa. Alinsunod dito, ang isang pagbaligtad ay nangyayari mula sa antas ng paglaban. At tingnan mo, ngayon ang marka ay umabot na sa 30 at ang presyo ay umiikot. Lagi rin nating binibigyang pansin ang mga senyales na mismong mga kandila ang nagbibigay sa atin. Narito, tingnan ang malaking anino sa ibaba. Alinsunod dito, ang presyon ng pagbili at paggalaw ng presyo pataas. Kaya mga kaibigan, makipagtulungan tayo sa pares ng pera na ito. Sa kasamaang palad, hindi ako makahanap ng angkop na entry point sa nakaraang asset. Ngunit ngayon, dito mismo, mayroon kaya, mga kaibigan, ang aming isa transaksyon ay nagtatapos sa isang plus na $86 sa aming balance. Lumipat tayo sa susunod na pares ng pera. Magbubukas din kami ng bagong deal. Kaya mga kaibigan, makipagtulungan tayo sa pares ng pera na ito. Dito ako magbubukas ng posisyon sa pagbili, ngunit hayaan mo akong ipaliwanag ang dahilan. Ngayon ang aming presyo ay nasa intermediate na antas ng 50. Tingnan, iyon ay, ang aming paggalaw ng presyo ay mula sa antas ng suporta. Iyon ay, mula sa 30 markup. Ngayon ang presyo ay nakikipag-ugnayan sa zone na ito at tingnan, ang presyo ay tumutugon pa itaas. Mula dito, buksan natin ang pagpapatuloy ng uso, 86 bucks na ang load. Hinihintay natin ang resulta. Kaya, mga kaibigan dalawa, ang aming transaksyon ay nagtatapos sa isang plus na $147 sa aming balance. Tulad ng nakikita mo, ang lahat ay gumagana ng kamangha-mangha. Ngunit gumawa tayo ng isang maliit na tala. Tingnan, hindi namin binigyang pansin ang fractal dati, ngunit mayroon din kaming signal sa fractal. Ito ay matatagpuan sa ibaba at nangangahulugan lamang na magkakaroon ng pataas na paggalaw ng presyo. Ito ang nangyari. Nagbukas sila sa corrective red candlestick at ang trend ay nagpatuloy pa itaas. Sa pangkalahatan, matagumpay naming nahawakan ang sitwasyong ito at lumipat tayo sa susunod na asset. Kaya mga kaibigan, makipagkalakalan tayo sa pares ng pera na ito, Canadian dollar. Japanese yen, magbukas ng posisyon para bumili ng $147 sa puntong ito. Iyon ay isang pagbabalik.
Ang mga presyo sa ARTSA ay nagsisimula sa 30 mark. Ayon sa pagkakabanggit, ang paggalaw ng presyo pataas kasama ang signal mula sa fractal ay matatagpuan sa ibaba. Ito ang pangalawang signal, ngunit natural. Narito mayroon kaming isang senyas mula sa isang sobrang trend para sa ngayon para sa pagbebenta. Ngunit ang trend bago iyon ay eksaktong pataas. Kaya, mga kaibigan, tulad ng nakikita mo, ang diskarte na ito ay napakasimple. 282 bucks ikaw at ako ay nakakuha. Ayon sa pagkakabanggit, nakakuha kami ng 232 bucks net. Sa tingin ko ito ay isang napakagandang resulta. Kung isa sa alang-alang na gumawa lamang kami ng 3 mga trade, 3 sa mga ito ay kumikita. Sa tingin ko sa tala na ito maaari naming tapusin ang kalakalan. Salamat sa iyong lahat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegrama. Ang lahat ng mga link ay nasa paglalarawan hanggang sa muli nating pagkikita, mga kaibigan.